kind of ministry that the Lord trusted to Pastor Alani. Don't be discouraged when the Bible said, 2 or 3 gathered in His name. He is the midst of us. In other words, ang Diyos ay nasa atin once na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. So, Pastor Alani, thank you for giving this opportunity. And approve naman to na once a month, once a month na narito tayo per Sunday. As Pastor Alani will go to facilitate the Lord's Supper. Ako po ang tagapagsalita ngayong umaga. Ako na rin magpapakilala sa aking sarili. Ako po ay alipin ng Diyos at patuloy na maglilingkod no matter what happen. Dito po yung aking family. Nawawala po yung isa kong anak na dalaga. And this coming August, first Sunday, dito po. By the way, if you have a Bible, ito po isa sa mga napakagandang dapat panghawakan natin. Kung tayo po'y pupunta sa public market, dapat dala natin yung basket. Kung pupunta ka sa SM, dapat dala mo yung eco bag. Pag pupunta ka sa picnic, dala mo yung mga damit. Pag pupunta ka sa iglesia, dapat dala mo ang Biblia. Sabi nga po, kapag ang Biblia ang dala mo, hindi po nakalagay sa cellphone kasi hindi yan Holy Bible. Kailangan literal na Bible kasi Holy Bible. Tayo muna yung manalangin. Ama naming Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ng aming Israel, Ama ng aming Panginoong Jesus, we humbly bow before Thy presence. As we come to Your presence, Father God, I pray that the power of the Holy Spirit be upon us. Let Your consuming fire be upon us. Let Your righteousness be released in our midst to consume each one of us, so that Your holiness, Your righteousness, Your majesty will come out in this place. Father, we lift up to You this place, Father God. This place is a holy place because our God, who are holy. Father, once again, we dedicate this service, Panginoon. We dedicate this service for You alone, to glorify and magnify You in our midst. Thank You for our neighbors, for understanding that this place of worship, I pray our neighbors, mga kapitbahay po namin at yung nangungupahan dito, Panginoon, I pray that You will bless them, Father God, physically, mentally, emotionally, financially, spiritually, and most of all, Father God, their relationship with You. Once again, Father God, speak to us in a very special way so that we can understand and apply the message this morning. Thank You, Lord. We invite the blessed Holy Spirit to be our teacher and give us a heart to receive Thy message, Father God. A pure heart to receive Thy message and give us a sound mind. Thank You, Lord. In Jesus we pray. Amen and amen. If you have a Bible, please, you can read it in the book of 1, Kapitulo 10, talatang 10. Ang sabi doon, naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Can you imagine the magnanakaw in our translation in the Bible, ang magnanakaw, originally, yan yung diablo. Originally, sino ang diablo? Ang diablo ay si Lucifer. The second hand of God in heaven. Si Lucifer, ang pangalan niya, Lucifer, meaning Lucy and fear. Ang Lucy, light. Ang fear, bearer. So, light bearer si Lucifer. Kaya lang, nagyabang siya sa Diyos at gusto niyang hamunin ng Diyos, kaya siya nagmakataas sa Diyos. At Lucy, fear, means Lucy thrown down. Lucy thrown down. Nilaglag sa lupa at tinawag siyang Diablo. Sa buhay natin, marami tayong namimit na Diablo. Kasi nga, before the foundation was created, meron ng Diablo. Saan galing siya? Kay Lucifer. So si Diablo
ang meaning ng diablo is diabolos. Dia means throne, bolos down. So throne down. Kaya kung marinig mo yung salitang diablo, ang original na meaning niya ay thrown down, tinapon sa lupa. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka tinapon niya sa lupa. Hindi naman. Diabolos. So ngayon, in our time, tinawag siyang magnanakaw. Tip. Ang perfect plan niya, ultimate plan niya ay magnakaw, pumatay, at magwasak. Yun yung ultimate plan ni Diabolos o ni Lucifer o ni magnanakaw. If you visit our house before paayos namin yung bahay, napakalaking tarpaulin sa harapan namin. John 10:10, naparito ang magnanakaw para kaya marami natatakot nakawan kami kasi nakalagay talaga dun. Hindi, sa totoo po yan, napakalaking tarpaulin yan sa harapan namin. Kaya nung ipaayos, nasira na rin yung tarpaulin. Okay? Ngayon, ano ang plano ng diablo? There are, by the way, ang aking topic, this is the perfect plan of our Lord Jesus Christ. The text, kung our consideration, is talking about the people of God. Yung mga tao ng Panginoon na magiging followers niya. So, winawarning nga ni Jesus Christ yung mga tao na darating ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ano ang unang wawasakin? Sa John 10:10, the perfect plans of our Lord Jesus Christ is for followers, para lang sa mga tagasunod niya. Pag sinabing tagasunod niya, followers po yun. Ibig sabihin, no matter what happened, tagasunod siya ni Jesus Christ. Okay. Ano unang plano ng diablo para wasakin ka, nakawin, patayin o wasakin? Unang-una, number 1, by the way, para sure, basahin ko yung Bible. Baka sabihin niyo, nagpo-focus ako sa pagbabasa. Basahin ko lang po ang Bible sa John 10:10. Ang sabi diyan sa John 10:10, ito po ang sabi. Basahin ko sa 9. Ako ang pintuan, maliligtas ang lahat ng dadaan sa akin. Pwede silang maglabas, pasok para makahanap ng madamong lugar para kumain. 10, dumadating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat, yung buhay na masagana. In English, the Bible says, the thief cometh to steal, destroy, and kill. But Jesus said, I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Parang ayaw mo na bang tao dito naman nag-amen? There are two plans. Unang plano ay ang plano ng diablo at ang pangalawa ay ang plano ng ating Panginoong Hesus. Tingnan natin yung plano ng diablo. Ang plano ng diablo ay wasakin yung una mong F. Pakibasa ko ng malakas. Faith. Ang gustong wasakin ng diablo sa buhay mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. He wants you, the devil, he wants you to destroy and kill and steal your faith. Pag ikaw'y dumadanas ng mga pagsubok, dumadanas ka ng kahirapan, yung faith mo ay God, madi-destroy yan, mapapatay yan, mawawasak yan. Sasabihin mo, ganito mga philosophy ng mga tao. The God who is with you is the God who forsake you. Yung Diyos mo, nakasama mo, yung tindang Diyos na iiwan sa iyo. Yun ang itinuturo ni Satanas, ng Diablo. Sakit nun, ano? And sabi ba ng mga ibang philosopher, mga nagtuturo ng ng mali, ang sabi niya, the God exists only in the mind. Kaya nakakatakot sila. Sila pa yung mga atheists. Ang Diyos lamang ay nag-i-exist sa iyong isipan. Yun ang unang wawasakin ng Diablo sa iyo, yung faith mo. Yung pananampalataya mo sa Diyos. O, tingnan mo yung katabi mo, mukha bang nawasak na yung faith. Di naman. No matter what happened, dapat stick to the Lord's na ibinigay sa iyong pananampalataya. If you look at me, napakahirap ang pinanggalingan kong pamilya. Pero because of faith,
nagpapatuloy kami naman magtiwala sa Diyos. Si Job nga, mas matindi. Nawala ng mga anak, nawala ng hanap buhay, nawala ng mga pinagkakitaan, lahat nawala sa kanya. At pati na rin ang kanyang buhay ay nagkaroon ng mga sakit. Pero sabi ng kanyang asawa, ay sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Anong sagot ni Job? Mabuti lang ba ang matatanggap ko sa Diyos at hindi masama? At sabi ng Bible, hindi nagkasala si Job. Reminder po sa atin, no matter what happened, stick to your faith in the Lord. Can you say amen? Amen. Stick to your faith. Another F na gustong wasakin ng diablo ay your family. Gusto ng diablo. Wasakin ng diablo yung family mo. Ano ibig sabihin yan? Alam mo pa, masakit na katotohanan, yung fake news nilalagay pa sa FB. Kaya yung family nawawasak. Wow, nakakalungkot ano? Pati family mo, gagawin ka ng scammer. Gagawin ka ng scam ka o whatever. Yun ang nakakalungkot. Family mo, whether it is a Christian family or it is your original family mo, yung pinanggalingan mo, kung minsan yung pansisira sa'yo. Mga kamag-anak mo. Family. Dapat family is father and mother, I love you. Dapat nagmamahalan. Kahit may mga palpak, may mga pag hindi unawaan, tandaan natin, ang trabaho ng diablo is wasakin your family. Kaya may mga family secret na hindi dapat ilagay sa FB o anuman. Kung may problema ang pamilya, dapat pag-usapan ito sa buong pamilya. Hindi ilagay sa FB. Bato-bato sa langit ang nag-FB na naglalagay ng mga problema ng pamilya, magbago na. Amen. Sa totoo lang, mayroong isang kwento tungkol sa family. Christian family, sabihin na natin. Yung isang unbeliever pumunta sa bahay ng isang Kristiyano at naniningil siya ng kanyang utang. Kinausap ng Kristiyano yung unbeliever at sabi niya, sorry po, wala po kaming pera. Naunawaan siya ng unbeliever. Pero nung meron ng Kristiyano na lumalapit at naniningil, ang sabi ng Kristiyano doon sa Kristiyanong naniningil, wala pa po akong pambayad. Ang ginawa ng Kristiyano, ichinismis sa FB, ichinismis sa mga kumpanya, ichinismis everything. Nakakahiya sa Diyos. Kasi sira ang pangalan ng Diyos ng dahil lamang sa Facebook without anything, without any evidence. My wife and I is not exempted that. Nung merong bumisita sa amin, sa probinsya namin at nakarinig ng konting chismis, you know what happened? Dinala sa Metro Manila, kinuwento sa mga matataas na leader ng simbahan, ang mga nasa leader ng simbahan, naniwala naman at ako daw ang tinutukoy nun. But at the end, sa pagdating ng confrontation, hindi pala ako. Pero wala na. Nalala ko isang pare na nagkwento. Sabi ng pare, sabi niya, eto ang balahibo ng manok. Ilatak mo ito lahat sa buong probinsya nyo. Sumunod po yung katikistang yun, sumunod niya, kinalat niya. Ang sabi ni Father, ang sabi niya, ngayon naikalat mo na. Opo, naikalat mo na. Ang sabi niya, pulutin mo uli. Ang sagot niya, Father, paano ko ipupulot yun na naikalat ko na? Ang sagot ni Father, ganyan ang mga chinichismis sa FB at sa mga pamilya. Hindi mo na kayang ibalik ang sinabi mo sa mga tao. The devil, the Satan, the diablo ay gustong wasakin niya ang family. Dapat ang family is strong as long as they are maayos sa communication. Another pastor na nakausap ko, may illustration siya, hawak niya yung toothpaste. Ang sabi niya, kaya ko ilabas ang laman ng toothpaste nito. Yes, kaya mo. Pero nung tanungin ni pastor yung Christian, kaya mo bang ibalik ito sa toothpaste sa loob? Hindi po, sa tube, hindi na po. Ganon ang mga chismis, ganon ang mga fake news, ganon ang mga hindi magandang sinasabi sa family. Hindi mo na kayang ibalik.
Bato-bato sa langit, tamaan ng kidlat, ay hindi, tamaan, magbago na ang mga nagchichismis sa family. Can you imagine that? O, tingnan mo yung katabi mo, baka nakakanas ka na kami. Another attack of the enemy is not only your faith, not only your family, ganon din mo ang iyong mga friends. Hello. Sila ba'y tunay mong kaibigan? Nakakalungkot ngayon, tinuri mong kaibigan, hindi mo na pahiram. Ichichismis ka na. Ang totoong kaibigan, no matter what happened, doon mo malalaman handa siyang tumulong. Naalala ko isang video clip at nilagay ko ito sa aming YouTube channel at muntik nang mag-viral at dinilit ko na lang. Nagpanggap ang isang mayaman na puro ginto ang buong katawan niya, puro kwintas at nagkunwari siyang mamamatay na doon sa loob ng mga kaibigan niya. Ang ginawa sa video na hindi nila alam, pinagkukuha yung kwintas, pinagkukuha yung mga singsing at nung makuha na siya, nagbuhay uli siya. Ang sabi niya, nagbibiro lang ako. Ay wala na, nasa bulsa na lahat yung kwintas at saka singsing eh. Tell me your friend and I will tell you who your friends. Sabihin mo sa akin ang iyong kaibigan, sasabihin ko sa iyo kung sino ka bilang kaibigan. Winawasak ng dyablo ang mga magkakaibigan. At no matter what happened, dapat stick to your friends no matter. Tingnan si Job. Napakayaman, 3 lang ang naging kaibigan niya. You know what happened kay Job? Pinagbintangan pa sa ni Job, kaya ka naghihirap, makasalanan ka. Kaya wala nasimba dito dahil tayo makasalanan. Hindi po ganun. Let's support one another. Ano ba Pastor Lanik? Kahit dalawa na yan, I have experience, lagi ko sinasabi, sa probinsya namin, I have experience na 50 ang upuan. Wala nagsisimba, ako lang ang nagpipreach. Ang ginawa ko, umuha ko ng mga bato at nilagay ko sa upuan. Sabi ng Biblia, kung walang sasamba sa aking simbahan, ang mga bato ang magpupuri sa akin. Yung isang kapitbahay namin naglalaba. Nakikinig siya every Sunday when I preach. Instead na magtawa siya sa aking ginagawa, umupo siya ng second Sunday. At dahil na-bless siya, in the third Sunday kasama niya yung anak niya. And the fourth Sunday kasama na niya yung kanyang asawa. At now, the church, I appreciate the pastor assigned there. Alam mo ang susi ng pastor nun, bakit nagtagumpay yung iglesia? Is, alas 4 pa lang na madaling araw, nagpipray na yun, nakaluhod, nakataas ang kamay, pinagpipray ang mga kapitbahay. Revival is coming in a local church because a man who prayed, like Nehemiah, like Daniel, like Joshua, they prayed 6 to 12 hours a day, mentioning. Actually, ayaw ko siyang makatabi sa pagtulog. Maagap patulog, aagap ng gising, magpipray ng alas 4. Pasigaw pa, Panginoon, mahabag ka po sa aming mga kapitbahay, mahabag ka po sa aming bansa, mahabag po kayo sa amin. Parang ayaw niyo maniwala. Pag may blessing kami, isama namin kayo sa isla dito. Okay. Makita niyo yung totoo yung sinasabi ko. Pang-apat, ano yung una? Your faith. Winawasak ng diablo yan. Your family. Winawasak ng diablo yan. And third, your friends. Ay, itong masakit na katotohanan. Siguro dito may papalakpak na. Financial. Gustong-gusto ng diablo, wala kang pera. Gustong-gusto ng diablo, mabaon ka sa utang. Gusto-gusto ng diablo. Okay. Totoo ba ito? Hindi. Sabi ng iba, basta masaya kami, kahit walang pera. Yung real talk, hindi totoo yun. Kung wala kang pera, malungkot ka. Ito hindi chismis ha. Meron tayong dating learner dito, di ba? Na ALS. Nakasulubong ko niya sa SM. Ganda ng ngiti niya. Hawak niya yung Jollibee. Hindi niya ako mabati kasi naiiya siguro siya, may hawak siyang Jollibee. Pero pumupunta dito para malungkot sa pag-aaral. Pero nung hawak niya yung Jollibee, ang ganda ng ngiti niya. Sabi niya, Sir, good afternoon.
Eh may pera eh. May pan Jollibee. Ikaw ba naman? Ano mo yung katabi mo kung kakain kayo sa Jollibee? Ano kayong pakaramdam niyo? Diba? Lalo may french fries, ano? I'm not promoting Jollibee. By the way, ang Jollibee po, ang Greenwich Company ay sister company ng Jollibee. Isa po yun sa sponsor namin before. I cannot imagine their love to us when they sponsored us. Isang L300 na mga groceries at tubig at mga gamit at mga damit. Track record namin yan. Parang hindi sila naniniwala. Nasaan ba kayo? Ay, okay. Napakaganda. Financially, winawasan ng Diablo yan. Pero ulitin ko, yan lang yung plano ng Diablo. Mamaya ayun, ano natin. Okay. Pang 5. Ano to? Fortune. Hindi po ito sigarilyo ha. Baka sabihin niyo, baka po yung Philip yan, tsaka yung Meral. Fortune. Ano po ibig sabihin ng fortune? Ito yung kinabukasan mo. Alam mo, nakakalungkot ngayon. Ang fortune ng kabataan ngayon ay 2019, meron pong study sa Pilipinas. There are study in the Philippines, ang nakalagay doon, 49% wala nang tatay sa tahanan. Either nasa kabilang bahay or naghanap na ibang tahanan. 49% pabagsak ang ating bansang Pilipinas kapag hindi ito naayos. At ayon din sa pag-aaral, ang pamilyang hindi buo, hindi nakakatapos ng pag-aaral ang karamihan. Can you imagine 49% noong 2019 study pa? Kaya mas more ngayon 2024. Ang sagot ng marami, mas maganda daw magmahal ang mga single mom. Right ko. Mas maganda ang mga single father. Anong moral values? Anong future ang aabutin ng ating bansa kapag naging ganon? And then, ito ang talamak. Nakakalungkot ngayon. Yung kinabukasan ng mga kabataan natin ngayon ay yung early pregnancy. Ay, ang taas. Sa 3 babae, 2 ang nakakaranas ng sexual na problema. That is attack of the enemy. That is attack of the devil sa ating bansa. Fortune ng ating kabataan. Kaya nagpapasalamat din tayo sa programa ng gobyerno, yung kabataan merong libreng baon, libreng tuition, libreng everything. Kasi it helps a lot. Sa ating gobyerno, even though part tayo ni Mayor, ang Moral Recovery Program, but one thing nakita ko doon, isang programa ng panahon namin, wala namang ganyang scholarship grant. Ang inyong lingkod ay almost 10 years na nag-aaral sa college para lang makatapos. Napasok pa ako dito from San Pedro to Quezon City. Aalis ako ng alas 5 ng madaling araw, darating ako alas 9 sa school. Aalis ako sa school ng alas 7, darating ako ng alauna ng madaling araw dito sa Laguna para lang makapag-aral. Ginagawa kasi puno ng ang MRT. Ganun kahirap ang biyahe. Fortune, anong bukas na naghihintay sa iyo? And then, ito yung sikat. Kilala niyo ito? Farm. Lumaki po kasi ako sa farm. Hello. Ano ibig sabihin? Winawasak ng Diablo, the devil steal, kill, and destroy your farm. Ano pong farm? Income. Yung income mo, wawasakin ng Diablo. Kasi gusto niya wala kang income. Nakakalangkot. Naalala ko yung nagtitinda ng kakanin sa Petron. Nasagi ng kotse yung kakanin, nahulog lahat. Kaya nyo imagine, wala namang kasalanan yung titinda ng pakanin Eh dahil wala nakakita, ako lang, pinagpag niya, binalik ulit niya sa basket. Wala naman siyang kasalanan, nasagi lang siya ng kotse. Pero titingnan mo ito, yun yung gawain ng Diablo. Mawalan ka ng tiwala sa Diyos, masira ang pamilya mo, mawalan ka ng kaibigan, masira ang family mo, masira din yung income mo. Nakakalungkot ka. Parang lungkot na nga sila. Grabe yung attack ng Diablo, kitang-kita nyo na. Ha? And then the last na atake ng Diablo ay your faith.
In translation, destiny, yung kinabukasan. Kahapon po, nasa ospital ako ng Pasig General Hospital. Pero hindi ako pumasok. Sa tapat po nun. Meron po nagpa-pray over. Alas 6:30 po na, 6:19 natanggap po ng umaga ang text na siya po ay nangangailangan ng panalangin. On the spot, naligo ako at dumiretso ka agad ako doon. Pwede ko naman sabihin, pagod ako. Totoo, pagod ako, hirap ako. Masamang pakiramdam. But when somebody ask me to pray for them, pupuntahan ko talaga po. Kasi yun ang revelation ni God na kami lapitan. So, destiny. Alam mo ba niyo bakit kung kayo pupunta sa PGS, isa yun sa prayer ko na magpamerienda na o magpa-feeding doon sa mga nakapila. Madaling araw pa lang po nakapila na sila doon para lang makapasok sa PGS. Alam niyo kung bakit marami nasa PGS ngayon? Ano ba meaning ng PGS? Philippines General Hospital. Para hindi po tayo ma-PGS, alisin po natin yung PGS. Puot, galit, hinanakit. Kasi pag pumasok ka sa PGS at makikita mo napupuot sila, nagagalit sila, naghihinanakit sila kasi wala silang pambayad. Walang suporta ng magulang, walang kaibigan na tumutulong sa kanila. PGS. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba may PGS? Wala naman. Yun yung destiny. Kapag ikaw ay malakas uminom, malakas ka manigarilyo, 100% meron kang sakit sa destiny mo, sa kinabukasan mo. Meron isang kwento na nag-pray pa nga siya, Lord, pagalingin mo po ako sa aking karamdaman. Ito po ang sagot ng Panginoon. Paano kita papagalingin? Bata ka pa lang, ang lakas mo sa drinks, ang lakas mo sa alak, ang lakas mo sa energy, ang lakas mo sa lahat. Tapos ngayon nagkasakit ka, sabihin sa'yo, pagalingin mo ako. Hindi ka papagalingin ng Panginoon unless miracle. Pero hindi ka pagagalingin, you disobey the principle. Kumain ka ng malusog, mahahaba ang iyong buhay. Kumain ka ng gulay, hahaba ang iyong buhay. Ay kumain ng soft drinks, kumain ng coke, kumain ng energy, kumain ng karne, ng lechon. Ang lechon po ay ang Bible papalapit sa Diyos. Ang lechon papunta sa Diyos. Sa sobrang kain na high blood. Mga kapatid kay Kristo, yun yung plano ng Diablo. Ngayon, ano naman ang plano ni Kristo? Palagay nyo. Ang plano ni Kristo is, eto, wakasan ko dito. Gusto niya ayusin yung faith mo. Gusto ng Panginoong Jesus yung faith mo. Faith alone. Bakit po sinasabi natin ng faith alone? Number one, your faith justify you, like Abraham. Yung faith mo. Ito ang magliligtas sa iyo, yung faith mo. Ngayon, para mapatunayan ikaw ay ligtas, gagawa ka ng mabuti. Kaya po isang programa namin ay after the service, meron kaming programa na feeding. Nagpapakain kami sa community. Doon sa San Villarosa, tuwing hapon yun. From pandemic, ngayon po na-stop namin because of something priority. Last year, tinuloy natin at meron tayong mga programa doon. Ano po yung program natin doon sa biyaya ng Panginoon? Kasi kung may faith ka kay God, kung tama ang faith mo, gagawa ka ng mabuti. Tapi kung naman yung katabi mo, when was the last time you do a good deed? Kailan ka huling gumawa ng mabuti? May isa pong pastor, teacher po siya dyan sa Australia. Ang sabi niya sa akin, Sir, meron po kaming daily vacation Bible School. Kailangan po namin ng merienda. Nag-pray ako. Sabi niya, June 18 po yun. June 18, wala kaming pera. Lising ko, wala pa. Pero the Lord canceled their DBBS. Nagtapos sa June 30. Na-cancel ng 18 pero nagpatuloy ng 30. At nakapagbigay tayo sa biyaya ng Panginoon. Tuwang-tuwa ang mga bata. Pambata lang po merienda namin. Pero pati nanay at tatay, tuwang-tuwa. Kasi nakatikim sila ng pagpapala. Gusto ng Diyos ayusin yung faith mo. Kumusta yung faith mo? Okay. Next, gusto po na ayusin ng Diyos yung family mo. Kumusta yung family relationship mo? Ngayon po ay
inaayos ko yung family. Tinext ko yung isang kilala.